Sa mga job seekers naghanap ng mga trabaho opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay makatulong sa inyo. And again, sana po ay panoorin nyo upang malaman ninyo kung kayo ba ay qualified dito. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Ayan guys, meron naman tayong bagong upload dito nga sa ating channel at sana po ay makatulong to sa inyo dahil napakagandang opportunity ito. Dahil 25 ka trabador, ito po ay high school graduate, pwedeng mag-apply kung kayo man ay may sapat na qualification. So again, sinasabi ko sa inyo na marami pa rin ako nakikitang mga email na about sa resume. No? Sinasabi ko nga sa inyo, ayusin nyo ang resume nyo. Isulat nyo yung mga detalye ng inyong mga previous and present jobs dahil meron na namang nag-send sa akin na siya ay isang housekeeping, meron lang siyang date of employment, and then housekeeping. Yan lang. Position niya housekeeping. So, wala nang detalye kung anong detalye niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, upang kayo ay matanggap ng trabaho dito sa Canada, importante na kayo magsulat, ayusin niyo ang inyong mga resume. Dahil kung hindi maganda ang inyong resume, wala sa inyong kumuha na mga employer. Una dito dahil maraming kompetisyon, maraming gustong pumasok ng Canada sa mga trabaho. Okay, marami tayong kababayan na sila ay mga skilled worker. Sila ay may mga sapat na experience. Sila ay talagang pro na sila sa trabaho nila na pag sila ay naghanap ng trabaho dito sa Canada. Subalit, ang problema nga dito ay yung kanilang pagsusulat ng kanilang mga resume, ayun ang problema. No? So again, sinasabi ko sa inyo lagi na ayusin ang inyong resume. I-google nyo. Maghanap kayo ng mga teacher na makatulong sa inyo. Maghanap kayo ng tao na makatulong sa inyo sa pagsulat ng inyong resume. Ano bang mga trabahong ginagawa nyo? Dahil napakalaking bagay na ang inyong qualification, kung kayo man ay mag-apply sa Canada, talagang pasok sa banga. Kasi kung hindi naman qualify, alam ko marami tayong mga kabayan na sa Middle East, sila ay mga housekeeping, nasa bartender, mga cook, mga ano-ano pang trabaho. Subukan yung ayusin ang inyong resume. Dahil napakalaking bagay ang resume. Dahil ang resume ay mag-represent sa inyo. Titingnan ng employer, okay to ha, tawagan natin to. Or i-email natin to. So, dyan pa lang, mapapansin na kayo. Kaya nga, maraming nagko-comment doon sa aking Facebook na Noy Tips Vlog. Ang sinasabi ay, Kuya Noy, matagal na po ako hindi na nakukuha sa mga employer. Sabi ko, tingnan nga natin resume nyo. Ayun na nga, ang resume ang problema talaga. So, again, mag-research kayo, ayusin nyo, i-google nyo. Ngayong panahon na to, open ang Google. Paano magawa ng resume? Andyan sa Google. Search nyo lang. Di ba? Wala naman kayo masyadong ginagawa. Pagkatapos nyo sa trabaho nyo, anong ginagawa nyo? Di mag-research kayo. Kung kayo man ay interesado pumunta ng Canada, bigyan nyo ng pagkakataon na kayo din ay mag-research. Huwag nyo hayaan na, si vlogger Noy Tips, hayaan ko lang to, manunood lang ako sa kanya. Kailangan nyo rin gumawa ng para sa inyo. Dahil ang ginagawa ko ay pag-share ng mga trabaho dito. Ano bang mga trabaho opportunity? Baka pwede ka. Subukan mo mag-apply. Kung hindi man, puntahan mo, kalkalin mo kung saan ko galing kinuha itong mga trabaho na to. Okay? So, but again, sabi ko nga, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga pangarap sa pag-apply dito sa Canada, ayusin ang resume. Okay? So again guys, itong ating pag-usapan ngayon ay ito nga ang legit agency. Ito po ay nasa Pilipinas. Kung kayo man ay qualify dito, subukan nyo mag-apply. Okay? So halika, tingnan natin sa kanilang website. So yun guys, ito po ang Venture Management System International Corporation. Ito po ay truck mechanic. So sa mga truck mechanic dyan, ito po ay nasa Winnipeg, Manitoba at $30 per hour. Napakagandang opportunity ito. No? And again, ito po ay 25 katrabador ang kinakailangan at ito po ay matatapos sa May 14. May time pa kayo upang mag-research, may time pa kayo upang ayusin ang inyong mga resume bago kayo mag-apply dito sa trabaho para one shot lang, panalo na. Okay? Matatanggap na kayo ng employer.
So ngayon, ito ang sinasabi sa inyo. Kung kayo man ay may mga ganitong klaseng job description, pwede ninyong kopyahin, ilagay sa resume nyo, medyo i-tweak nyo lang ng konti, medyo dagdag bawas lang dito konti, tapos yun na, ilagay sa resume nyo. Kung kayo man ay mga truck mechanic. Okay? So again, identify and diagnose mechanical, electrical, and hydraulic issues using diagnostic tools and equipment. So again, kung kayo man ay mga mekaniko, ginagawa nyo naman to, ang gawin nyo, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Perform repairs, including replacement parts, adjustment system, and making necessary modifications. Work on various systems, including engines, transmission, brakes, suspension, and electrical system. Perform routine maintenance tasks such as oil change, tire rotation, and fluid checks. Again, kung ano pang mga ginagawa nyo, tingnan nyo kung ano pang mga ginagawa nyo bilang isang mekaniko, dagdagan nyo pa to. Okay? Dahil marami naman pwede kayong magagawa. Ability to diagnose and troubleshoot complex mechanical and electrical issues. So, importante po yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na importante na detalyado yung mga ginagawa nyo previous or present upang makikita ni employer na, uy, ayos to marami pala tong ginagawa. Hindi lang pag-change oil, pag-change ng brake, pag-suspension, yung mga electrical system. All around, kung anong ginagawa mo, isulat mo lahat ang inyong mga qualification dito sa iyong resume. Dahil dito pa lang sa description, kung hindi maganda ang description ng inyong mga trabaho, hindi kayo papansin ni employer. Hindi kayo pansin kahit pa sabihin natin na mekaniko ako. Yeah, mekaniko ka, hindi mo naman sinusulat, di ba? So importante isulat nyo para makita ni employer na, uy, pwede to, ayos to. Okay? So again, ang qualification dito, ito yon. A minimum of 2 years work experience is required. So again, kung kayo man ay may mga 2 years plus, kung kayo man ay mga 1 year lang, mga less than 1 year lang, hindi po kayo pwede mag-apply dito. Antay-antay lang kayo. Okay? So again, 2 years experience ang kinakailangan dito. Kung kayo man ay may mga 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, or 15 years, subukan nyo mag-apply dito. Dahil wala man sinabing age limit dito. Okay? Walang sinabing age limit. Candidate must be at least a high school graduate. Yun, high school graduate ka lang. Okay? Kung meron kang, grade 12, grade 12 ka, o grade, makaluma na sistema ng education sa Pilipinas, subukan nyo lang. Okay? Again, probably with general training, IELTS equivalent to CLB5. Okay? So again, sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada, ngayon pa lang, kung kayo ay mga job seekers na naghanap ng trabaho, magkuha na kayo ng IELTS, magkuha na kayo ng CLB. Kahit man lang CLB, yung CLB nyo, siguro mga 5 minimum, subukan nyo. Okay? Subukan nyo na. Dahil anyway, 2 years naman ang validity dito at pwede kayong mag-apply upang makakuha kayo ng trabaho. Dahil ngayon, ang pag-apply sa Canada ay kailangan na talaga ng IELTS. Okay? So, importante po yan. And again, ang kanilang principal employer dito ay nasa Winnipeg at ito po ay walang placement fee at ang location ni agency ay nandito nga sa Parañaque City. Again, pwede nyo i-google lang kung ano bang Venture Management System International Corporation. And again, para at least makita nyo sa website or ang kanilang address kung saan sila or pwede nyo isend ang inyong resume sa online. So again, sinasabi ko sa inyo guys na importante dito na magbasa. Bago mag-apply, magbasa. Tingnan nyo muna kung kayo ba'y qualified dito. Ano ba ang inyong mga ginagawa sa trabaho? Kayo ba ay yung kanilang hinahanap ay meron kang sinusulat dito sa resume mo upang kayo ay magmamatch sa kanilang hinahanap. Dahil importante po dito na magmatch ang employer at ang employee. Okay? So, importante po. And again, sinasabi ko nga sa inyo na meron tayong mga easy tools dyan sa Google. Google nyo lang how to make a resume, Canadian resume format. Lalabas lahat yan. Okay? Tingnan nyo. Okay, ganito pala paggawa. Walang picture, walang biodata. So, importante po na kayo ay mag-research din. Dahil ito ay para sa inyo. Hindi po ito para sa akin. Sinasabi ko nga sa inyo. Hindi po ito para sa akin trabaho na to.
Hindi po to para sa asawa at sa anak ko dahil kami ay nandito sa Canada. Para to sa inyo na kayo man ay gusto pumunta sa Canada, subukan nyo to. Dahil importante na kayo ay mag-qualify kung kayo man ay mag-apply sa Canada. Sayang tong opportunity kung hindi nyo mapasukan. Sayang tong opportunity kung hindi kayo makarating dito sa Canada. Napakaganda sa Canada. Ako na magsabi sa inyo. I've been in Canada for 20 years na talagang sabi ko nga, wala akong masabi sa Canada. Napakagandang Canada para sa akin. So, sinishare ko lang yung kagandahan. Kung para sa iba ay hindi maganda, nasa sa kanila yun. Okay? So, what again, sinasabi sa inyo guys na marami pa akong mga videos dito sa ating YouTube channel at sana po ay mapanood ninyo. Mapakinggan nyo lang kung ano bang mga pinagsasabi ko dito. Makakuha mo lang kayo ng mga idea kung paano mag-apply. And again, kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko in-upload sa ating channel. And again, pwede nyo i-share to ating mga videos sa inyong mga kaibigan kamag-anak na gusto nagbalak pumunta sa Canada kagaya din sa'yo. At sana kung kayo may magawin dito sa Calgary, sana po ay mag-message kayo at magkita-kits tayo at magkape-kape tayo. Okay? So again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.